Ay nako, kakabalik pa tayo ng Vancouver. Hi guys, good morning. So kahapon nga 'di ba, galing kami Vancouver, niyaya ako ni Ate Kay na sumundo sa airport kay Angel. So sinabay ko na, nagtingin-tingin ako sa marketplace kasi maaga pa kami eh. And then nakakita ko ng bass guitar kasi yung mga nakikita ko dito sa malapit lang sa Chilliwack, sa Abbotsford is medyo mataas yung price. So nakakita ko sa Vancouver ng mas mura-mura at may case na kasama. So maganda naman yung itsura niya, maganda yung titingnan mo talaga, okay. Kaya lang ang problema, hindi ko na na-testing kasi yung bahay niya is nasa taas pa, yung kanya apartment lang siya eh. So sa harap na lang kami ng nung pinakang apartment sa baba nag-meet. So wala nang testing, I trust him naman kasi legit naman yung profile. So chinek ko na lang yung kanyang case, yung mismong bass guitar. And then dahil medyo maaga, nagpunta kami ng outlet. So na-meet ko pa nga pala to, mga kababayan natin galing Taiwan to. Actually kilala ko to yung iba, si Steven. Kasabayan ko tong mga to na dumating dito sa Canada. Na-meet ko sila kahapon, nasa MacArthur Glen outlet sila. Nagsha-shopping kasi nga Mother's Day. So pinag-shopping nila yung kanilang mga spouse. So masaya naman yung kwentuhan namin kahapon. Then napag-usapan nga namin, magkakasabayan pala kami dumating dito. So shoutout nga pala dito sa mga na-meet natin kahapon sa MacArthur Glen outlet. And then nag-ikot-ikot lang kami ni Ate Kay, kumain ng ice cream. And then ito nga ang ibabalik ko. So maganda siya guys, ayan, 'di ba? Ganda ng case, ang ganda ng guitar. Ang problema nung inuwi ko na, hindi siya gumagana. So trinay ko na kasi meron ako dito, ayan. May isa pa ako ditong electric guitar. So tinesting ko dun sa amp, hindi gumagana. So mayroon pa ako ditong acoustic guitar. So tinesting ko siya lahat. Sabi ko try ko dito sa isang speaker, dito sa isang speaker, talagang hindi nagana. So mangyayari, babalik ko ngayon to ng Vancouver. Natamad pa naman sana akong bumiyahe. Ayokong bumiyahe kasi nga gusto ko magpahinga, magluluto ako. So ngayon, no choice. Kailangan nating bawiin yung pera natin. Ay, babiyahe tayo ng Vancouver. Doon na rin ako siguro mag-grocery. A few moments later. Usually, kapag nagbibihis ako ng pang-alis, nahabol si Peanut. Kasi kapag suot ko, itong uniform ko papasok, hindi yan nahabol. Kasi alam niya, napapunta ako ng trabaho, and then maya-maya lang pauwi na ako. So ngayon, hindi ko alam. Siguro dahil napagod, iniwanan ko kahapon kina Ate Kay, naglaro ng naglaro. And then ngayon, inilabas ko na lang para umihi at dumumi sa labas. Marunong naman siya. Kahit iwanan ko siya dito sa bahay, dito siya na ihi sa kanyang pipad. Kaya kampante ako. Tsaka never pa siyang umihi dito sa kama. Never pa siyang dumumi kahit saan dito. Laging sa pipad. Lagi kasi kaming magkasiping, magkatabi kaming matulog. So nagigising ako sa umaga, bumababa talaga siya at dito sa pipad siya umiihi. So ngayon, parang ayaw niya sumama. Papahinga, naantok pa. Ayan, dito lang siya. Oh, ayan. Ang gusto niya lagi yung mga unan, ayan, nakapalibot sa kanya, gusto niya magaan, So ayan lang parang ayaw niya sumama. So sabi ko, anak, dito ka na lang muna. Para makakilos ako ng mabilis. Kasi ang plano ko, pagka-drop ko ng gitara at nakuha ko na yung bayad, daan lang ako sa Fraser, makapag-grocery, and then makadaan na rin sa Metrotown, sa Burnaby. So para mabilis akong kumilos kasi naawa ko sa kanya kapag iiwanan ko siya sa sasakyan. Although, never ko pa siyang iniwanan sa sasakyan nang hindi nakababa yung bintana. Laging nakababa yung bintana, saka yung sunroof, para pasok ang hangin. Tapos meron siyang tubig doon, iniiwanan ko siya ng tubig. Kaya hindi siya problemang iwanan doon. Kaya lang, dahil pansin ko nga, ayan tingnan nyo naman. Relax na relax siya dyan. So sabi ko, sige, dyan ka na lang, magpahinga ka na lang muna. Pakis mo na, daddy. Bango naman, bagong ligo yan. Babalik agad ako dito ka muna Love you. So yan yung reason. Kaya doon sa mga nagsasabi na umalis na kagad ako. So sabi ko nga, saka na kapag okay na yung lahat. Hindi naman ako yung tipong padalos-dalos yung decision, sabi ko nga sa inyo. Lagi kong may mga bagay akong i-consider bago ako magdesisyon kasi ayoko magdesisyon ng mainit ang ulo ko or wala ako sa tamang pag-iisip kasi nakakapag-desisyon ako ng mali. Plano ko talaga isama si Peanut naka-ready na yung mga niya Kaya lang sabi ko kasi pag sinama ko siya, so syempre doon pa naman sa Vancouver yung parking medyo alanganin lagi. So nagmamadali ako. So sabi ko, anak, dito ka na lang sa bahay. Pag nagpark ako, iwanan kita, tatakbo-takbo pa ako. Kasi ang hirap ng parking doon sa Vancouver. Baka mamaya
Isipin nung iba, matagal kitang iniwanan sa sasakyan. Ayaw na ayaw po nila dito yung iniwanan sa sasakyan yung mga pet. Kasi nung minsan may nakita akong post diyan, iniwanan yung pet, yung aso sa labas ng Costco, na doon lang sa sasakyan nakatali, hindi sa loob, nasa labas. So napicturehan, nasa social media. So yun ang iniiwasan ko. Ngayon naman malamig, hindi naman mainit, maganda ang panahon. Baka mamaya pagdating ko ng Vancouver biglang uminit. Sabi ko, nak, dito ka na lang, babalik na lang kagad ako. Pagka drop ko nung guitar, daan ako ng Fraser dito sa may Lapu-Lapu, masilip na rin yung kasi ang nababasa ko, parang may plano sila dong maglagay ng parang signage na malaki bilang alaala ng mga namatay dun sa Lapu-Lapu. So doon ako pupunta sa may Fraser, makapag-grocery, makadaan na rin doon sa Lapu-Lapu, makapag-pray para doon sa mga namatay nung nakaraan lang. And then pag-grocery, daan lang ako ng Metrotown. May bibili lang kasi ako dito sa The Ordinary. So check nyo guys yung left and right nung sidewalk. Napakarami ng homeless dito. Ito yung Hastings Street. Actually hindi lang mahagip ng camera dito sa left side. Ayan nyo, ang dami ng homeless dito. Ayan, natakpan lang nitong bus. Tingnan nyo yung nasa right side natin. Ayan o, dami ng homeless dito, grabe. Tinalo pa yung Malate. So welcome to Vancouver. Ito yung reality ng Vancouver dito. Napakarami ng homeless, left and right sidewalk. Ayan o, kung makikita nyo yung dun sa may right at saka sa left, ayun sa left, pinamugaran na siya ng mga homeless na kung titingnan mo pag naglalakad, para na silang mga zombies. Ito yung lugar talaga na sabi nga nung mga nababasa ko, pag dumaan ka, ingat ka kasi baka bigla-bigla may hablutin sa'yo or ganon. Hindi nila nakiklear up tong itong location na to. Ayan o, parang harap-harapan na dito yung ayan o. Ayun, sa left, kung nakikita nyo, medyo hindi lang hagip. Pakarami na ng homeless dito talaga. Ugad na to ng mga homeless itong lugar na to. Yan tayo guys, napakarami ng homeless oh. Yan, ugad na to ng homeless tong lugar na to. Dito sa Hastings, ayan oh. Okay. Sorry that didn't work out, man. Yeah. My apologies for that. Here, one second. Thanks for making the trip back down. Okay, thanks. And a few years. Binawi ko lang tong binayad ko. So kababalik ko lang guys ng gitara. Ayos naman, nabawi naman natin yung ating ibinayad. So okay na yun. Talo lang tayo sa gasolina kasi bumiyahe pa ako papunta rito para lang ibalik. Pero kung tutusin, dapat singilin ko siya sa gasolina kasi pinabalik pa niya ako dahil pero anyway, okay na yun. Mag-grocery na lang ako. Daan na lang tayo dito sa grocery. And then dito sa Lapu-Lapu Festival kung saan naganap yung maraming namatay, makapag-alay lang ng dasal. Kasi the last time na galing ako dito, yung 30 minutes before nangyari yung incident, yun nga yung butit kakaalis ko lang. Ngayon lang uli ako nakabalik kasi marami akong nakikitang mga nagpo-post na nag-aalay ng bulaklak and prayers. Then may plano nga silang alam niyo parang lapida or monument ba ang tawag doon, I don't know. Tapos nakalagay doon yung parang bilang pag-alaala doon sa mga namatay dito sa Lapu-Lapu Festival. So go-grocery lang ako, then pray lang tayo doon sa mga namatay. And then baka daan ako ng Metrotown sa Burnaby, baka daan sa Ordinary. Then uwi na rin ako kasi nag-aantay si Peanut. Iwawalk ko pa yun. So magluluto dahil bukas back to work na ulit.
So dito na lang ako nagpark sa mga bahay-bahay ba. Kasi dito yung maraming mga kailangan ko gulay. Kaya pag napunta ako dito sa Vancouver, dumadaan ako dito. So ito lang, malapit lang siya dito sa nangyari doon sa Lapu-Lapu Festival. So pauwi na rin ako guys, hindi ko na nabidyohan yung ibang mga pinuntahan ko kasi habang nandun ako sa Vancouver, nagtitingin-tingin ako ng pwede kong maiuwi. Kasi marami akong nakikita na mura dito sa marketplace sa parting Vancouver. Total, nasa Vancouver na din lang naman ako. Kasi yung mga nakikita ko dito sa Abbotsford, matataas pa yung price. So sa Vancouver, nagtingin-tingin ako, nag-aantay ako ng reply ng mga message ko na bass guitar. Then may tinitingnan ako kasi may nakita akong acoustic na electric guitar na mura lang. Ang problema, nagantay ako ng nagantay, hindi naman nag-reply. Well anyway, ito, sagutin ko din yung isang mga comment na nababasa ko na tinatanong nila kung worth it pa daw ba. Yung natitira nilang 6 months, 7 months, 8 months, 9 months na ilaban. Kasi nga po, sa dami ng mga hindi na marirenew na mga nagme-message sa akin, sabi na, Sir Bert, sa tingin niyo po ba yung inilalabang ko talagang ika nga dapat pa bang ilaban? Sabi ko nga sa inyo, pag ako nagsalita, real talk po talaga to. Kasi nga yung mga nakikita ko nga po dito na pagbabago, especially dito sa immigration, na talagang mabagal na yung pag-approve nila sa LMIA at sa working permit, baka po hindi na kayanin. May mga nagme-message sa akin at even yung minsan may tumawag sa akin na yung LMIA po nila 10 months na, 12 months na in counting, ang ND kakantay nila, refuse pa. Dahil nga doon sa mga lugar na matataas ang unemployment rate, doon sa mga 6% pataas yung unemployment rate. Dito sa Census Metropolitan Areas, dito po sa British Columbia, Victoria and Chilliwack lang yung mababa ang unemployment rate. The rest is mataas na, 6% pataas. So once na pasok ka doon sa lugar na mataas ang unemployment rate, for example, dito sa amin sa Abbotsford, 6.2. Abbotsford Mission, 6.2. Vancouver is 6.4 o 6.7. So mataas na, lagpas na sa 6. So hindi na ipaprocess yung LMIA. Ngayon, marami ang mga kakilala ko at saka yung ibang tumatawag sa akin na nagantay daw sila ng 10 months o 12 months and counting. 12 months and counting sa LMIA nila. Ang ending is na-refuse pa. So imagine kung ang inyo natitira na lang sa working permit is below 6 months or below 1 year, and then mag-aantay ka ng ganong katagal, although meron tayong tinatawag na restoration. So yung restoration is 90 days. So kapag na-out of status na kayo, dahil expired na yung working permit nyo, you can apply for a restoration. So that would be 90 days or 3 months. But the question is, yung LMIA mo, gaano katagal bago ma-approve? And then after that, kalalabas lang po nito, May 6, 2025. Updated po ito. May 6, 2025, yung working permit na inside Canada na ipaprocess is 233 days. So that would be kulang-kulang 8 months. So yung 8 months na yun, the question is, maantay nyo pa po ba dito sa loob ng Canada kung ang working permit ninyo is expired na ng 6 months, 7 months, 8 months, 9 months. So alanganin na po talaga. Parang sabi nga namin pag nag-uusap kami, hindi nyo na lang pauwiin yung mga tao, sabihin nyo na lang na umuwi na. Kasi parang alam niyo, parang ayaw na talaga nilang i-renew. Parang pinahihirapan na nila talaga yung mga temporary workers na mag-stay dito sa Canada. So sa ganong sitwasyon, mahirapan talaga mag-renew yung tao. Kasi kung 6 months below na lang yung working permit o 1 year below na lang, tapos ganong katatagal yung process nila, LMIA, tingnan nyo, 10 months, 12 months, tapos ang ending kakantay, refuse pa. So sabihin na natin lumabas nga yung LMIA nila pero may 8 months pa or 233 days sa working permit. So parang hindi nyo pa sinabing umuwi na lang kayo at hindi na talaga kayo re-renew. So kahit isama nyo pa yung 90 days yung restoration, alanganin na po talaga. Ang ginagawang diskarte ng iba na nag-message sa akin, ang plano daw nila, kung abutin pa rin ang expiration ng restoration, is magtuturi sila at dito mag-aantay. Kalimitan, yung mga na dito nag-i-stay, tapos cash job lang, hindi sumasapat. Yung pambayad ng renta, pangbayad ng ibang bills, kain ninyo. So hindi sasapat po talaga.
So kung mag-stay kayo dito, sabi kasi sa akin nung tumawag sa akin na hindi nga na, hindi na na-renew, na-refuse yung LMIA. Kaya first, diretsuhin mo na ako. Huwag mo na ako paasahin. Ayaw ko ng paligoy-ligoy. Para alam ko kung lalaban pa ba ako, hindi na. So diretso ko talaga siya. Sabi ko, ano bang status mo? Out of status na, restoration. So that would be 90 days. Oo. So sabi ko, kung 90 days, 3 months yan, na-refuse yung LMIA mo. So yung LMIA mo, kung ipaprocess yan, so sabihin na natin, kasi yung mga kilala ko nga dito, 8 months, 10 months, wala pa rin. So kung ganun katagal, hindi nasasapat sa LMIA pa lang. I-plus mo pa dyan yung working permit na 233 days. So parang napaisip siya, sabi niya, Kuya, hindi na lang ako lalaban. Kung sakaling makahanap ako ng working permit sa Pilipinas, na ako mag-aantay. So at least alam niya kahit paano kung lalaban pa ba siya o hindi na. So ngayon nagbabagahin na siya. So sabi ko nga po, diretsuhan na lang. Huwag na yung toxic positivity. Kagaya nga nung ibang comment na nababasa ko. Sabi nga nila, Sir Perds, parang medyo stressful na yung mga vlog mo. Parang hindi ka nga ay puro negative na, sabi nga nila. Sabi ko, ay ano pong gagawin natin? Ay tunay naman po nga nangyayari ngayon dito nakaka-stress yung mga nilalabas ng immigration. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako yung motivational speaker, hindi po ako yung inspirational yung mga kung ano yung reality na nangyayari sa everyday life ko, yun yung sasabihin ko. Kung masaya, di masaya. Kung malungkot, di malungkot. Huwag po kayong mag-expect na kagaya ko ng ibang vlogger na scripted yung mga sinasabi. Puro positive lang yung sasabihin. Di guys, laban lang. Paano ka lalaban yan? 6 months below na lang yung working permit mo, tapos yung LMIA mo hindi pa na-approve, tapos may 233 days ka pa. Anong laban ang sinasabi nyo dyan? So, talaga tanggapin nyo na yung reality. Ika nga, may mga bagay tayo talaga na kahit anong pilit natin, pag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Ika nga let's face the reality. Matuto na tayong tanggapin yung katotohanan. Oo, lumaban tayo. Pilitin natin, subukan natin. Pero ika nga minsan may mga bagay talagang nakatakda na hindi mo na kayang baguhin. So, yun nga, computein nyo na lang, kayo na ang mag-compute. Guys, just do the math. And i-compute nyo kung ilan na lang yung nalalabi nyo dito sa Canada. At pag ipaprocess pa yung LMIA nyo at working permit, kung ika nga may chance pa na madugtungan yung buhay nyo dito sa Canada. At doon naman sa mga nagme-message sa akin, na kalimitan po kasi doon sa mga natatanggap kong message, Sir Perch, hindi na kami marirenew. 3 months na lang, 5 months, 6 months, 8 months na lang yung working permit namin. And then nabanggit din kasi nila sa akin na may abuse doon sa work nila. May mga hindi nasunod sa kontrata, may mga trabahong pinagagawa na wala sa kontrata, tapos yung hindi binabayarang overtime. So ito naman po yung suggestion ko lang, but it's still up to you kung itutuloy ninyo. Kasi pagbabasa-basa ko dito sa bc.gov.ca, nagkaroon ako ng idea. So kung dahil may mga abuse naman pala dyan sa mga nagme-message sa akin, 80% kasi nagme-message sa akin is may abuse. So bakit hindi nyo na lang i-apply ng vulnerable open work permit kayo na hindi na mga marirenew? Total, sabi nyo naman may abuse. Kasi yung mga ilang natulungan kung maka-apply ng vulnerable open work permit, 35 days lang po na-approve. So mas mabilis-bilis po yun. Kumpara doon sa maghahanap kayo ng LMIA, maghahanap kayo ng working permit. So ito, at least, kung madudugtungan pa yung status nyo dito sa Canada ng another 2 years and then open work permit pa. So mas madali-dali kahit papano. Hindi kagaya nung mag-aantay kayo ng LMIA na pagkatagal-tagal, magre-renew kayo ng working permit using that LMIA, so 233 days. Kalimitan doon sa mga nag-apply ngayon na tinulungan ko mag-apply ng vulnerable open work permit, na-approve po ng 35 days, wala pang 2 months, na-approve po. So yun guys, itry nyo. Naisip ko lang yon, pero sabi ko kasi inyo, kung ayaw nyo namang i-reklamo yung pang-abuso sa inyo, it's up to you. Kasi baka mamaya isipin nyo, hayaan ko na lang. Kasi baka mapahamak yung employer ko. Sabi ko nga po sa inyo, it's up to you. So total, kung hindi din naman pala kayo tinatrato ng tama, hindi kayo binabayaran ng tama, may mga hindi nasunod sa kontrata, bakit hindi nyo na lang gamitin yung bagay niyo para magkaroon kayo ng status dito sa Canada? So kadarating lang natin guys, and excited na ako makita si Peanut. Tinitingnan ko sa CCTV, kanina patulog, so naawa naman ako. Actually may mga gusto pa sana akong puntahan kaya lang talaga dahil alam niyo yung
Hindi ako mapakali kasi wala siyang kasama, baka naboboard na, baka mamaya yung behavior niya mag-iba. So ganun talaga, obligations talaga natin dito kapag meron tayong pet na iniwan sa bahay. Actually hindi ko siya kino-consider as pet eh. Ano para sa akin, anak ko siya. So naawa ako nung iniwan ko kanina, kaya lang parang antok pa. Ay nagmamadali din naman ako papunta ng Vancouver. So para ako idadrop ko na lang yung mga ano, tsaka pagbili ko wala na akong ikang inaalala na iiwan dito sa car. Saka saktong-sakto mainit. So kung iniwanan ko siya dito, kahit ibaba ko yung bintana ay mainit pa rin. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. Thanks guys for watching. God bless you all. I love you all. See you sa next vlog. Bye bye.